Good evening, Dark Horse Podcast, Episode 4. Actually, simula 5 a.m. in the morning, gising na ako. Pero this is such a wonderful time and exciting time. Kasi hindi lang origin story ng guest ko ngayon ang maririnig nyo. Pati origin story ko na rin. Kasi kung walang Coach Mac, ito, nakikita niyo to. Kung walang coach Mac. So, sa mga nakakilala sa akin at sa mga tingin that I have the talent, this is the person that raised me up from the bottom. At maririnig natin yung kwento niya. So, hindi ito nakikita sa social media na masyadong sugar-coated. Ito, no holds barred. So, walang rated SPG dito. Lahat pwedeng sabihin. Tama ba yan, Coach? So, wala tayong time limit. There's no time limit to podcast. Kaya po inimbento ang podcast kasi hindi tayo nape-pressure sa time. We want to dig deep to the person we are interviewing. So, sa mga kagaya ko na laking sales industry, so there are a lot of people na nakaenkwentro na natin, na nakadaupang palad natin, nakakiskis ang balikat natin, but there are people who really has the experience, natatawag ko, na dapat may kwento. So, from my own conviction, I believe his story has to be heard. So, alam ko marami nang nakarinig sa story niya. But this time, we're gonna put it online. And, ayun, sobrang excited na ako. I have no questions prepared. I'm just with being myself and ask the person right next to me who he really is, who he was. And we're not promoting any business. You'll just know na affiliated kami sa mga businesses. And magpa-plug tayo later on, but this is not about all that. We just want you to learn lessons that you can apply in your life. And in my life din, may matututunan pa rin ako until tonight. So, he started from real estate. And ikikwento niya yan lahat sa inyo. Way back in 2007. So, grade 6 ako noon. Thankfully, nakahabol ako sa kanyang era. And until now, hindi pa rin tayo natatapos. We're not stopping. We're not there yet. Would you agree, Coach? We're not there yet. Yeah, of course. But we're getting We're there. always continuous improvement. Yeah. So, my mentor since 2016 hanggang ngayon, tonight, to this very moment, is still my mentor. And without further ado, let's insert clap effects, my editor, Coach Bri Del Castillo. Yeah. Thank you so much, Coach Mac. Grabe. Yeah, so syempre. Vlogger ka na pala. Hindi ko alam. Nagulat na lang ako, may mga dalang equipment. Ganyan talaga. Tinuro mo yan sa akin become unpredictable. So, ayun. Ayan. Wala akong dalang questions to be open with you. Pero, I will start with this. Okay? So, kamusta ngayon si Coach? Yeah, well, we're rounding up yung world tour. We can say world tour, no? Kasi we've been to different places to assure yung mga OFWs, especially yung mga Pinoy natin na nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Like your dad, di ba? Si Tito. Di ba? Na dapat tamang financial planning yung makuha nila, tamang guidance. And tayo na yung umiikot kasi nai-invite tayo ng mga Pinoy associations. So, very blessed and grateful, very thankful to be able to do that.
Last year lang, siguro mga 11 months akong out of the country. Iba-iba. So, Para ka ng OFW. oo. Pero, syempre, babalik ka pa rin dito. But of course, alis ka rin after a week. Tapos, 2 weeks doon, 2 weeks dyan, ganun. So, ganun yung nangyari since last year hanggang ngayon. Very, very hectic. But yeah, Blooming pa din. panalo yung ginagawa. Pag gusto mo yung ginagawa mo, di ba, number one rule yan eh. You'll never see na parang it's a burden, di ba? So, it's actually nice. Okay. You're doing that. My first question. Bilang isang young bride, di ba? Ano ba talaga yung, yung nag-ignite sa'yo ng drive? Yun ang gusto kong malaman eh. Kasi lahat naman tayo pinanganak wala pa tayong pangarap talaga. But, can you go back? Anong specific event yung talagang gusto kong can we say let's escape the rat race, let's escape yung kahirapan ng buhay. What really triggered you? Ano yung mga specific events? Yeah, well, growing up, alam mo naman na hindi ganun ka ganda yung natin, sitwasyon. So we have to really fight for what's out there, di ba? I never knew my father, wala akong kapatid. Anong age ka niyan? Yung mga realizations mo na yun? I Were think, you in high school? I think As early as that? yung grade 4, grade 3, grade 4. Seryoso? Oo, mga 11. Going. Ganun yun, no? Yeah, kasi at that time, uso na yung mga tuksuhan nun eh. Marami pang bully nun eh, nung panahon ko eh. Ngayon, bawal na mag-bully, di ba? Pero nung panahon ko, maraming bully yan. Meron sa social media. Ba't parang wala kang nilalagay dun sa father's name mo? Wala kang nilalagay na... Di ba, pag nagsasubmit ka, naalala ko sa school. So, napapansin niya ng mga kaklase mo. Pero in comparison, yung mga kaklase mo, kamusta yung mga daddy nila? Financially. Para lang may point of comparison ka ba? Oo, syempre nakikita mo sila eh. And maraming well-off talaga na yun ang sitwasyon nila. But of course, iba-iba naman yan. Kaya nga, if you're dealt a certain situation, it's not about the situation, it's about how you get out or go above yung situation. Ganun lang naman yun. So, that's what happened. Actually, yun yung doon nagagaling urge. Kasi nga, imagine mo, nung wala pa akong kahit ano, tapos, you're starting to do the things na naniniwala ka lang sa ending na by doing this, mararating mo yung gusto mo. Ano yan, ito. Hindi tayo magpa-perform muna sa working stage mo. Ano yung mga ginagawa mo na mag-aaral lang mabuti, something like Yeah, that? I mean like, di ba? Kasama na yun. Kasama yun. Lahat ng accomplishments mo, hindi lang naman sa work yan. Personal accomplishments, like yung simpleng nga lang. Mabili mo yung kending gusto mo. Mabili mo yung... kasi I remember that time, wala nga akong baon masyado. So, umasa lang ako sa kung anong meron. So, what I do, for example, nabigyan ako ng piso, 2 piso, naalala ko eh. So, ibibili ko siya ng mga candy. Tapos, ibebenta ko, magdodoble yun. So, I get to buy yung kinita ko. Nakuha mo, parang, if you can accomplish that at an early stage, may mas mataas yung confidence level mo to accomplish things sa mga next steps mo or next situations mo. Ganun lang yun. Kasi it started that way na doon pa lang, how you think really matters. Ito, siguro curious yung mga nakakilala kay Coach Brian. Were you this confident kid na ba talaga? No. Parang paano ka ba? Parang ganyang ba ka confident agad? Or merong time din na talagang you're still building your self-esteem? Yeah, meron. At least about siguro 1 to 10. at least about around yun nga, yung mga certain grade school era na medyo nagbi-build ka pa ng confidence kasi nga
Maraming Siyempre. questions eh. But then, mas naiintindihan mo siya as you go along the way. So, Yan. mas bumibilis. Okay, sige. Ito. Going into college. Siyempre, at an early age, ganun eh. May nakita mong sitwasyon, di ba? Ano yung nag-drive sa'yo na pumili ng tamang course? Why you chose that course? Or inisip mo ba na yayaman ako dyan? Para sa mga estudyante rin na followers ko, mga Gen Z. Yan, nung... Actually, sa akin, ano talaga eh, yung typical story na napunta ka lang sa sitwasyon na yung kasi yung sinabi. Ganyan. Okay. So, being a parang an active person na outgoing, marami kang gustong gawin. Gawin sana. Tapos, at that time, parang, eto yung maganda sa'yo, ganyan. So, pag sinabi yun ng magulang nyo, not to discredit them, pero, dapat isipin mo buti talaga if you really want that. Kasi, baka hindi rin maging, di ba, maganda yung ending or so I end up fulfilling yun, pero at the end of the day parang hindi talaga siya for me. So even if I graduated na sobrang like Ilang kayong nag-match? I think 13 lang kami out of 60, Yeah. 70. So, 13, 1-3 lang. So, okay lang bang banggitin Sa batch ko. kung saan ka nag-graduate, coach, ng Ako college? naman, proud High school, then college. high school proud letranista, Arriba, and college. So, yun, dinamali sa Intramuros sa PLM na ako. Okay. Kinuha na lang actually ako ng PLM kasi nga merong ruling nun na pag graduate ka na top Honor. 3 ng high school, automatically pasok ka sa pamantasan ng lungsod na Maynila. It's one rule na they want. Okay. Kasi pag mga Manila school, gusto nila yung mga top nandun. So, yung mga kaklase ko nun, mga top sila ng bawat school na nandun din. Kanya-kanya rin kayo, no? Yeah, magagaling talaga. So, ako, relax lang kasi nga, tinawag lang sa akin yun nung nag-enroll ako eh. Nakakatuwa eh, no? Nung enrollment mismo, marami akong option. Nursing, engineering, kung ano-ano. Tinawag lang sa akin, mag-MN ka na lang. Okay, doon ako pumila. Eh, walang pila eh. Mm. Sa iba, ang daming haba ng pila. Sige, ayoko ng pila eh. So, Ako din. hindi nag-sign up ako. Enroll, tapos. Okay. Tapos saka ako na lang inaral, ano ba yun? Parang ganun. Eto, 90s yan, di ba? Or 2007 ako Okay, graduate eh. 2000. ito, Oo, ng college. year 2000 na pala yun. 2007. Eto, marami kang gustong gawin. Pero that time, syempre, wala pang means, di ba? How did you deal with parang ano yan, kung i-describe mo yung college mo, boring ba siya or Hindi, exciting yung college exciting. mo kasi ikaw pa rin naman yan eh. Ano yung ginagawa mo? without ano pa yan, na monetary income pa yan? Diskarte ka talaga. Like, ako, So, may mga sino racket si ako. Coach Bryce sa PLN? Yun ang gusto ko tanong. May mga para ako si Dao Mingsu dun. May mga racket ako dyan. Racket tayo dyan. Okay, Kuha ako ng library na mga libro. Napaserox napamura agad namin ako, yan. Sige. Napaserox namin yan. Mura lang Xerox eh. Kasi bibenta namin yung libro. Marami tayong racket dyan. Mm. Meron So, dyan student mga- ano ka ba? Student leader ka? Oo, student leader din. Saan? Department or engineering Meron po? parang group eh, yung Salt. So kasama ako. Kaya, parang may Anong position leadership mo? convention yun Anong every- position mo? I can't remember na. Pero parang Adonis? sa engineering, may mga representative. Ah. Tapos sa nursing, may tapos sa buong school, nagsasama-sama yun sa isang convention. Matangkad ka na nun. Para sa mga hindi nakakalam, matangkad tong tao. Matangkad ka na nun nung college ka. Ganyan na. Oo, Di ba? I think ano naman. Oo. 5'8", 5. So, marami palang nagkandara pa sa yung Hindi na maalis yun. Part na ng ano yun. tigil natin to. Part na ng ano ka na eh. Minsan, pag ikaw na yun. Let's not get there yet. Ikaw na yun eh. Okay. Sige. Parang, di ba, personality mo yun na. Yan na yun. Okay.
Oh, ito. Ah, ano yung parang parang mga few years bago ka graduate? Excited ka ba na gamitin yung napag-aralan mo sa chemical engineering? Ginamit ko naman. Hindi, I mean, excited ka ba? Yun ang tanong ko eh. Yeah. Are you excited na graduating na ako? Uy, magkakatrabaho na ako. Actually, kasi ang dami ko nang ginagawang sales, Kahit na, hindi pa ako nakagraduate. Kasi pagdating mo ng 5th year, 5-year course yun eh. Hindi naman masyadong hectic na yung 5th year eh. Kasi yung 5th year, thesis na lang yan, saka konting projects na lang. Kailangan mo lang i-fulfill. so ibig sabihin, Baga mas less subjects na yun. Patapos na eh. ibig sabihin si Coach Bry, parang student Working na student. sales. Working student na. Yeah, since then. Start pa lang, first year college pa lang ako may mga sideline na ako. Okay, To so, keep up kung ano yung mga kailangan kong diba, gawin. Ayan. Nice. Hindi siguro nangyari yun, ano? Yung the cards na binigay kay Coach Bry, baka di niya rin ganun ka-early, no? Na na-realize yung mga ganun. Na kailangan niya mag-take action. So ito, how did you get into real estate? And Well, kailan yun? Kailan yun nangyari? Gusto kong malaman yung specific event. Ako yun eh. OJT ako noon. 5th year yun. OJT ako sa Mead Johnson. Tapos, habang nagtitraining ako, pwede ba magitin yan? Cut mo na lang yung company. Baka, Baka Anyway, sponsoran tayo. yun naman talaga yun. So anyway, habang nagtitraining ako doon, merong invite sa parang, invite sa, I think email yun or na pinatulan ko. Like, punta ka for an interview. Bakit? Paano napadpad sa yung email na yun? Siguro yung OJT ka, sino ka ba? Siguro yung mga application for Job Street, marami akong mga Sinapplyan. sinendan nun. Okay, sige. Parang may reply lang na punta ka for an interview. Yun lang Pag-graduate pa lang ako nun. Pero iniyayaan ako for interview. Mm. Tapos ang ano pala yun is it's a new department called corporate sales sa Ayala Land. So, pinuntahan ko. Nag-interview, pumasa naman. Tapos on my first year, naging rookie of the year ako dun. Yun. Kailan ka nag-rookie of the year? Before graduation? Yung year na yun. Graduate ako 2007. Oo. Yun yung first year ko rin sa real estate eh. July ako. June ako graduate, June ako nag-start din doon. Yan. But immediately after graduate ko, napasa ko yung interview, dire-diretso na yun. Tapos, June to December, yun yung unang taong ko eh. Hindi ko na fulfill hindi ko na puno yung January to December, pero from June to December, hinit ko yung quota to become rookie of the year. Yun yung nangyari. Kaya talagang, Well, parang I can relate kasi hindi bago mangyaring financial crisis, pa yun eh. Maraming pera ang mga Pilipino eh. That time. So, eto, let's go deeper. How did you become rookie of the year that fast? As a rookie, as a fresh graduate, slash. So, parang sa layman's term, karamihan, wala pa talagang alam eh. In a specific industry. How did you become rookie of the year? Let's go deeper dun. I don't think na ako hindi ako naniniwala. Plinano mo ba yun? Hindi ako naniniwala doon sa wala ka pang alam or what. Kasi yung years of experience mo in dealing with people like ako, hindi naman first time akong nakipag-deal sa tao. Nagbago lang siguro yung produkto. Yung industry. Oo, nagbago yung produkto, nagbago yung kung ano yung ino-offer mo, pero it's the same relationship building scenario. So, nagkaroon lang ako ng bagong opportunity, magandang opportunity. So, I believe, dun galing yun. Hindi siya yung parang first time. Oh, ito, kuya. Technically, it's first time, but ang dami ko nang pinagdaan ng mga tao na iba-iba yung personality na nakausap ko to get to where I am. College pa lang. Ito, coach. Paano mo sinagot yung objection na yung bata ka pa, parang youngster ka pa, marami ka pang kakainin bigas? Or na-receive mo ba yung ganun or hindi? Maraming ganun. O nga, how did you deal with that? Madali lang Parang yun eh. you're Kasi still new. for me, lahat naman ng opinion ng tao will always be based on who they are. Hindi naman ako yun.
meron lang rin ako talagang, malakas lang yung shield ko sa mga ganyan. Parang, How? I don't really care. Mm. Parang, before pa ma-invent ni Gary V yung unfuckwithable, alam ko na yun eh. Ganun na yung mindset ko. I don't really care. Nice. Hindi, Love that. hindi ako talaga like affected. Uh, because at the end of the day, hindi ako makakakain kung hindi ako Yeah. gagalaw. So, Alam niya kung na. ayaw nung tao, edi next person, ganun lang. Alam niya na saan ko nakuha yung ganyang attitude. Oo, kasi ang daming pwedeng mas magkaroon kayo ng magandang usapan or something. Aside from dun sa kausap. So in short, huwag mag-aksaya ng panahon sa maling tao. I mean, it goes for every aspect of your life. Yeah. I think hindi lang naman sa sales. Yeah. Pero mostly, ang sabi ko nga lagi sa workshops ko, lahat ng mga nasa sales environment, kung talagang siseryosohin mo yung ginagawa mo sa sales, ma-apply mo rin yan sa totoong buhay mo. Like, yung family, diba, relationships mo sa work, sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo. Lahat. Sige, Ma-apply ito. mo siya. How was your financial situation after mo mag-Rookie of the Year? Ay, awardan ka na. Ay, nakabili ako ng property, nakabili ako ng mga gusto Yun ko. yun. As First in, year. Yeah. As in, nakabili ako ng car, na second hand pa, pero usong-uso nun yung Honda Civic, di ba? Parang saya-saya mo na pag may ganun ka. Modulo. So, alam mo yung, pwede pala, parang gano'n. Pero before that, may mga struggles na matitindi yun. Hindi naman parang happy-happy lahat. Naalala ko yung mga, like wala akong pera talaga, kumakain ako sa Skyflakes sa CR. Party of tinatago ko, nahiya ako. Maraming mga ganong moments. Pero nung naka-first sale ka, magkano yung, pwede bang tanongin, magkano yung first commission mo sa real estate? Para ma-inspire sila. Nasa net siguro walang 1.4. 1.4 Kasi yung pinambili million. ko nga nung Grabe, property. Okay. Na ngayon times 6 na yung value. Kasi 2007 yun, 2008 yun eh. At that time, murang-mura pa yung mga properties talaga. Ayala properties pa yan ha. Kailangan mo lang maglakas ng loob. Yun ang nakita ko rin eh. Hindi, wala naman ang pagkagamitan nun eh. Talagang perang blessing yun na Yung decision mo to enter sales. Yun na yun eh. Parang yun na yung reward mo rin eh. Yung reward din natin, kasi naglakas tayo ng loob. Unusual path ba yung sales compared sa mga kabats mo? sa panahon kasi namin, Panahon nyo? hindi mo kasi panahon yung iba na yung panahon niya eh. Pero yung panahon kasi namin, ang laki pa ng notion of standards na ito yung course mo, professional ka, tapusin mong ganito, gawin mong ganito. Pero dahil sumama nga, sa proseso. Pero pagiging professional, sales professionals din naman. pero Kami dahil talaga. nga you're unfuckwitable, so wala kang pake, go lang. Diba? So ito na nga. After mo mag-Rookie of the Year, what's next? And what happened next? What was in your mind? Ito na, boom, Rookie of the Year. The following year, ano nangyari? Ngayon, so lalaban na tayo sa mga top performers. So, ganun na yung labanan. So nag-handle ka na ba ng tao? Hindi pa. Hindi pa. 2010 ako nag-start mag-ano. Yun. So, mga 3 years akong nagbabad sa selling talaga. Matindi ang babad talaga na 3 years. Well, paano mo parang nakita na it's time to be promoted na? Para sa mga nakikinig din na sales agent na yung iba ayaw mag-handle ng tao, yung iba, syempre, kanya-kanya naman tayo ng choice. Pero yung nag-decide ka na, I want to be a manager, ano yun? Ano yung doon, mga thoughts around it? Leadership yan, calling yan. So kung hindi mo talaga siya calling, okay lang. It's really more of papakinggan mo rin yung heart mo kasi sa leadership siya service eh. For me yun ang number one. Hindi ikaw eh. It's not about you. So kung all this time, it's all about you yung diskarte mo, selling, blah blah. Sarili lang. Mahirapan ka kung biglang ang transition. It's not about you anymore. So tignan mo rin yung ganong situation. Kasi hindi nga siya madali.
But of course, it's always rewarding seeing people like you, being people na talagang mamomold mo, tapos makukuha rin nila yung gusto nila, kakaroon sila ng confidence or goals na ma-achieve nila. Kasi Nice, pag impart ka nun, di ba? So, hindi yun nabibili ng, hindi siya natutumbasan ng money. So, Agree. di ba? That's what we call legacy, di ba? Yun yung alliance that builds legacy. Yun yung ano natin, create natin. Malalakihan natin yan. Medyo maliit eh. Babasan yan. Alliance of Those Legacy. Okay. So, fast forward tayo ng konti. In the real estate world, ilan yung parang naging number of persons under you? Nagsimula ako 2010, nag-start ako nung parang team ko. May office pa kami nun sa Makati. I think, Saan nagsimula ako sa Makati? Sa may De La Rosa. De La Costa. Okay. Siguro mga 10 to 15 nagsimula ako. Paano ba sa real estate? Ikaw ba nag-hire o Ano yun? pinabato lang sa'yo? Ako lang nag-hire nun. Nagsimula ako ng team talagang on my own. Who are Hindi siya those yung persons? Parang sino sila? Marami eh. Mga rookie? Kaibigan? Mga client ko before. Meron bang mga Jolo, naging part si Jolo. meron bang mga empleyado na nakuha mo mag part-time, na-convince mo? Oo naman. Yun naman talaga yung ano doon. Kasi Ah. na part-time lang ang real estate eh. Hmm. At that time, hindi naman siya yung parang... Kasi wala naman akong pasweldo. Well, I can see na ano rin, Commission based lang eh. mataas din yung talagang rate that you can hire people kasi or recruit people kasi nga yung ano yung result mo will speaks for itself. Kasi syempre number one, sino ba yung nagre-recruit sa akin? Kumikita na ba siya? Kamusta yung finances niya? So, I think di ka na nahirapan kasi nahirapan ka na lang sa sales side, sa recruitment side, hindi. So, yun din yung gusto ko ring ma-achieve on my own na attraction na hindi mo na kailangan magpakamatay para sumali sila sa iyo. But, alam mo yun, kusang darating yung tao din. Ngayon, mas maraming ganun. Mas maraming, No, of course. Sa mga viewers, mas maraming ways. Kasi before, wala namang mga social media. pili lang. So ngayon, mas maraming ways and means to do that. Yung attraction. Okay. Diba? So dapat i-maximize yan. Kasi Okay. nga, sales is always evolving. So yun yung lagi kong binibigay na ano, di ba? Kaya nga meron tayong workshop na SEE, Sales Empowerment Evolution. Kasi it's really evolving. Yeah. How to deal, how to close deals. Laging nagbabago-bago yung diskarte. Hindi siya yung... Yeah, May mga old school yeah. scenarios pero it's always evolving. So, I want to greet yung mga sales managers na nandyan na feeling nyo you need something to evolve your team na hindi na ituturo within your circle and there's always a key and PM is the key. So, yun, andito rin si Coach Fry. And you can reach him through me as well. And ipa-plug ko lahat ng contact details ni Coach Bry. If you want to empower your team, so sabi nga nila, if you want to grow your business, that is not the time para magtipid. Because hindi naman kami maging hipokrito. Sales coaching is a paid coaching. So, hindi po siya libre. So, i-check nyo na lang yan if yung results ng tao na to has proven itself na may tuturo talaga siya sa inyo. Something valuable na mag-increase yung sales nyo. 200%, 300%. So, meron ka bang specific industry na pinipili or... Wala. Everyone, sales kasi is really more of a generic point of view. Imagine. Kung paano makipag-deal, how to go about. Diba? Science and art yan eh. So, the products itself, ano lang yun, parang part lang yun. Pero, hindi yun yung main thing about selling. So, anyone who's involved in talking to people, closing deals, selling, pwede yan. Tulungan natin yan. Nice. Yan, excited din ako dyan. Kung hindi nyo natatanong, I'm one of the coaches din ni Coach Bry na nagme-mentor din ng mga sales people and sales manager. Because we can help
kundi spread the word. Kasi, gaano ba ka-perfect yung mundo natin, di ba? There's always a problem. So, if sales is your problem, we can be one of your solutions. Parang gano'n. So, moving forward, ito na. Nagkakilala na tayo. Ito, buong akala ko, pag-graduate ko, syempre, kung mga hindi nagtatanong, is my cousin, is my blood relative. Gusto kong mag-join kay Coach Bry upon graduate. Akala ko, real estate ang madadatnan ko. Just like him, sell real estate and buy real estate of my own. Gusto ko talagang kumita agad-agad. But hindi yun ang nangyari. So, ito yung twist. So, Coach Bry, you transition, correct? To another industry. So, ikaw na magkwento. Anong industry ba yun? And what drove you? Ano yung mga tatlong reasons? Alam ko, hindi lang 3 reasons yan. Baka 13 reasons why pa yan. Bakit ka lumipat? Or hindi mo naman totally iniwan ng real estate, but you made the jump eh. So why? What are those reasons? And what is the industry na nilipatan? Well, nagkaroon ako ng na-attendan na financial planning course or parang yung registered financial planning course na natapos ko. Okay. Then Who invited you? Ano rin, parang like si Ayala rin parang nagpapadala sila ron. And parang it's free. So, siyempre, learning yan. Lagi akong hungry for learning. Attend ako, ang dami kong natutunan. And hungry for new friends? Dami kong natutunan dun. Girlfriends. Marami kang matututunan sa kanila. Kaya, dapat lagi kang hungry. Yeah. So, yun na nga. Pagka napunta ka sa isang sitwasyon na you need to assess, parang mas magkakaroon tayo ng magandang ano dito. Teka muna, anong situation ng real estate no? Bakit ka parang na-attract ka sa another industry? It's the same. Na-boring ka? Hindi naman, same lang. It's really more of mas holistic kasi yung approach. Okay. Compare mo lang. Parang upgrade. Oo, upgrade talaga kasi ang layo naman nung industry doon sa like parang kasi yung real estate part lang siya nung industry na nakita ko. Part siya. Kasi pag sinabi mong financial planning, kasama ang real estate planning din. Yeah. Di ba? So, Word. Lahat ng tungkol sa finances part. So, Okay, so bibitinin muna namin kayo. And let's go for a commercial break. Again, we're back. And ayun, nasa financial planning industry nag-jump si Coach Bry. So, umattend siya ng isang recap lang, umattend siya ng isang financial planning. And hindi to isang jump away from real estate, kundi according to him, this is an upgrade. Okay? At itong upgrade na to, yung nadatnan ko. Kaya may Coach Mac, kasi nadatnan kong upgrade ng financial planning, kaya may Financial Coach Mac tayo ngayon. So, moving on. Everybody take a deep breath. Exhale. So, financial planning. So, very successful si Coach Bry sa real estate. Ano kaya nangyari pagdating ng financial planning? Successful pa rin kaya siya? So, Coach, what happened first year in your financial services industry? ayan, so I started 2014 yun eh. Tapos, diretso na from there. Kasi, ganda rin ng first year eh. I transitioned beautifully kasi in my first year pa lang, I earned the highest honor na in the financial industry. Yun yung top 2% of the world's financial planners. Ano yun, Coach? Multi-awarded financial planners in the world. Yun yung $1 Million Round Table qualification or yung MDRT. So pag nasa
financial planning industry ka, alam mo na yan kung ano ibig sabihin ng MDRT. But for everyone here, it's a prestigious award talaga. Global award. Kasi nga 2% lang ng buong mundo ang nakaka-achieve nun. So, saan ka na-awardan ng coach? No? First MDRT. US yun, pero hindi ako pumunta nun. Sa Caesars Palace ba yan? Or... Ay, hindi, iba pa yun. Sa second stint yun. Second award yun. Yung first award, sa US din, pero hindi ko na-attenan yun. Hindi ako nakasama. Pero yeah, just the same. So, kasama, Every year yun. So, kasama na ako doon sa group na yun. So, Yeah. coach, recall lang natin kung meron ka bang notable na at least top 3 na hindi mo makakalimutan na na-experience mo sa financial services, hindi sa real estate, na dito mo lang naranasan. Top 3. Number three. Number 3 sa list. Yung nabigyan ako ng opportunity to bring my family sa mga trips. Diba? Nice. Hindi yun kasi all expense paid yun. Damn. Tapos libutin niya yung buong Europe. In fact, doon nga ako nag-propose sa Austria, sa isang snowy mountain sa Austria. Panalo. So, number 2, of course, yung creating people like you, creating salespeople na transition ko rin. Kasi marami rin from real estate na mga tropa ko sumama sa akin sa financial industry. So, nagkaroon sila ng insight, nagkaroon sila ng magandang ano din. Pwede mo ba silang batiin? Hello sa mga, Their names. di ba, sa mga ano natin, sa mga tropa natin na nagtiwala. Yan, si Coach MJ, Coach Honey, yan. Diba? Yung mga nagtiwala from other industries, nagtiwala sila to join us, diba? To fulfill our mission. And number 1, moment sa client, matindi. Yung meron akong client sa Laguna na may mga maliliit pang anak, sabi niya sa akin. Goosebumps kasi sabi niya sa akin. Ako na daw bahala pati sa mga anak niya kung sakali mawala na siya. So hindi mo kasi yun may experience, I don't know, pero just being honest, hindi ko naman na-experience sa ibang mga industry. Kasi umikot din naman ako sa sales. Nagbenta ako ng kotse, nagbenta ako ng mga gadgets, property, lahat. Wala namang kliyente nagsabi sa akin, pagka nawala na ako, Benta mo sila ng kotse. ikaw na bahala magbenta ng kotse sa mga anak ko. Ikaw na bahala magbenta ng property sa mga yung sa financial planning, malinaw. Kala ko, coach, ikaw na bahala magturo sa kanila ng ligaw. Ayun nga, iba-iba yung dating, diba? Iba yung dating eh. Parang Sa binilinan real estate yun. Sa real estate. Binilinan ka ng matindi eh. Parang, diba? Ikaw na bahala sa kanila na nakakatakot eh. In a way na in a good way. Nakakatakot in a good way. Parang you have that certain capacity na transcend beyond yung kausap mo. Parang parang extended family ka. Oh. Parang ganun yung naramdaman ko na hindi mo mararamdaman yung somewhere else. Kaya, I'm sure, kung naranasan nyo rin yun, especially yung mga nasa industry natin, lagi nyo balikan yun. When things get tough, diba? Balikan mo yung mga moments. Papatatag sa'yo. So, Magpapropel sa'yo higher, di ba? yeah. Exciting. So, coach, mabilis lang, no? Paano ba magsimula bilang isang financial advisor? Mahirap ba? Ating kang training, di ba? Ayan. Ating kang training, of course, join a reputable group, company. Make sure you discuss everything, benefits lahat. Di ba? Maraming naloloko ngayon, di ba? Parang, sa umpisa lang okay. So, parang, basta make sure na when you put your heart into starting yung business, even other businesses naman, make sure committed ka, commitment. Actually, sa DC Alliance kay Coach Fred, so umpisa lang okay. Commitment.
It's number Kaya one. nga 8 years ako dito eh. Kasi yung mga nakasamunod, okay na okay. Oh, commitment pa rin ang key. So, Yeah. kung hindi ka rin naman committed, hindi ka tatagal eh. Yeah. Naranasan na natin. Ang dami nang nawala na hindi naman natin tinanggal or sila talaga yung nahiya na lang siguro. Ganun. Hindi na sila committed or hindi na sila parang nandoon yung alignment in terms of what they wanna do. So, Pero ito, ganun lang yun. we have no, wala kaming masamang tinapay. If they get to learn commitment outside our industry, walang problema yun. Siguro, hindi lang pa talaga time for them. Di ba, Coach? Yeah, meron din tinatawag na ano eh. Yung, di ba, soil. Biblical yan eh. Yeah. Saang soil ka ba talaga mag-grow? Hindi doon ka. Hindi naman rin actually dapat pipilitin mo yung tao na mag-grow. Hindi kasama Hindi pala yung siya doon. slap soil. Ano pala kung sa paso ka lang. Parang ganun eh. Kasi sa ano yun, naniniwala ako doon. Marami tayong Gusto ko experience. sa granite. Ano ka pang ceramic ka. Ceramic din. Heat resistant. O baka pang construction ka na. Ilipat ka na ng construction. O bakit? Why not? Diba? Kasi tinuro din ni Coach find an instrument to get the money. Hindi lang naman niya sinabi na mag-financial advisor ka, eto ka lang eh. But it is a tool. Like Coach Bry, di ba? He has multiple businesses. Sa DC, tayo? Holistic Ano? approach lagi, di ba? Yun ang tinuturo ko. Dapat ang dating is, if you get to assist a client, lahat ng kailangan niya, i-provide mo. Di ba? Hindi naman porket Iwanan mo na. nandyan ka, ito yung pupush mo. Kung kailangan niya munang, kunwari, ma-achieve yung goal niya, bumili ng car, iplanuhin mo, pabilin mo siya ng car, i-assist mo din, bigay mo sa tamang tao to buy a car, tapos financial planning, diba? Kasi Sarap kailangan naman kailangan ma-sustain niya yung pagbibayad niya sa car. No? Ano yung ganun? Sarap naman ang buhay ng gano'n. Hindi, I mean, ganun yung Hindi, I mean dapat yung i-position may yung- coach ka. Exactly. Di ba? Ano bang pakialam ng ibang tao sa atin, di ba? During this time, lalo ngayon, kanya-kanyang buhay tayo. Pero meron kang coach na nagmamalasakit sa iyo. Ganun ang dapat ginagawa natin bilang mga salesperson. Holistic approach into a person na gusto mong tulungan. Diba? Hindi yung push lang ng push ng Yung iba agenda. coach, pulistic eh. Hindi ko push lang ng push ng agenda. Pag nabenta mo na, ipapapulis mo pa para contact. Hindi, maraming mga clients na ang pinaka-assessment ko dyan, of course, hindi mo na-build yung relationship kaya mahirapan balikan. Ano mo rin yun? Ano lang. Aralin mo din yung angulo na yun. Bakit hindi sila? Sakit yan eh. Maybe it's always, diba, it always comes back to you. Ay, ano bang hindi ko ginawa? Anong ginawa? Check mo Parang, din. parang nag-think small din eh na okay na yun. Parang, yun lang, hanggang doon lang. Naging client mo. You're not thinking the bigger picture na, di ba, 3 to 5 years from now, you could be business partners, who knows, di ba? Yeah. Ano eh, buhay ka na eh, basically. Actually, yun din ang nakikita ko na sometimes, the financial rewards are there. Pero alam mo yung, di ba nga sa coach, hindi lang naman financial rewards yung key to happiness eh, kundi growth, di ba? Yung nakikita ko, coach, especially yung madami yung kakilala mo, hindi lang basta kakilala, kakilalang nagtitiwala sa'yo. Parang you're feeling one step at a time. Nagiging ano ka eh, parang hindi ka na mawawala. Parang alam mo yung ganong feeling because you've had built so many relationships, quality relationships. Oh, well, sa buhay, dalawa lang lagi yan. It's all about connections, saka what you do with the connections. Kasi yung iba maraming connections pero hindi naman yan natatap. Yan. Yung mga maraming connections dyan. Hindi mo naman natatap or hindi mo naman napapakinabangan. Wala namang maximize effort to check paano Hindi pakinabangan yung tao, but pakinabangan yung opportunity na meron. Number Kasi magkakilala na kayo eh. Number 2, ikaw,
nasa space ka na ano, like meron kang access, tapos, di ba, binabaliwala mo. Parang ganun. So, it's on you. Kung ano man yung resulta mo, huwag kang maninisi ng ibang tao. Kasi, Minsan coach, ugaling Pilipino eh. Naaalala lang yung connections pag kailangan na mangutang. Siyempre. Isisuli na ang lahat eh. Part yan eh. Part yun. pero, Part ng yun, perks ng siyempre. They trust you, they love you. tingnan mo yung angulo na. Pero that time na hindi ka pa nag-struggle coach. Na sana hindi ka na dapat umabot pa sa ganung situation, di ba? Kailangan tingnan mo rin yung ginagalaw. So, make sure nasa tama ka sitwasyon or space, diba? So, theory of space din yan. Okay coach, ito. Mag-overtime na tayo. It's 12:35 in the morning. So, para alam nyo. So, ito na lang coach. Ano yung tatlong parang traits na hanggang ngayon dala-dala mo? Tatlo lang. Kahit saan ka magpunta na mabubuhay pamilya mo. Yan, basic na lang yan. Needs ng pamilya mo mabibigay. Ikaw, magiging okay ka. Ano yung tatlong traits na may iwanan mo sa viewers natin at 12:35 in the morning? Apat yan, di ba? Apat naman lagi. Yung discipline, coachability, awareness, integrity, formula natin. Diba? So, So, what are those? yung commitment, yung discipline, number one yan. So, kung wala kang commitment kahit sa ang aspect, walang resulta yan. Kahit sa industry. Yeah, kahit saan. Kahit sa buhay. Discipline. Commitment mo yan sa sarili mo. Disiplina mo yan. So, kung ano yung kailangan gawin, kahit mahirap, discipline. Coachability, ibig sabihin, dapat nagkakaroon kayo ng Para sa ng humility. Kasi kahit ako mismo, kilala nga akong mayabang before. Tapos, pero I have to humble Talaga? myself. Oh, I have to humble myself every time kasi nga marami ka pang hindi alam. So, dapat laging ganun yung mindset. So, coachability is always the key to succeed sa kung saang industry ka. number 3. Then, awareness is really ako sa akin, mind-blowing, Me too. parang, nung nalaman ko, grabe, kailangan pala talaga. Awareness, napakatindi niyan. Kasi yung pinaka mindset of being aware every time, yun ang nagko-close ng deal. Yun ang talagang nagko-finalize. Aware ka ba na dapat tawagan mo siya ngayon kasi parang malakas yung sense mo na pag tinawagan mo siya ngayon, may masasabi ka and yun yung magkakapag-close ng deal. Dahil hindi ka aware, mababa awareness mo, hindi mo tinawagan, pinagpabukas mo or okay lang. Parang bukas naman makakausap ko siya, parang ganun. Wala na. Nag-flight na pala. Nalampasan na yung deal. So, awareness, matindi yan. Sobrang laging talagang yan. Parang success formula. Other term for awareness, coach. Yung parang mas maintindihan lahat. Awareness, more of... Ibang-ibang term. Ano ba? Parang... Presence of mind. Kasama yun. Malawak kasi ang awareness eh. Parang more of... sensitive ka dun sa needs ng tao eh. Or needs Nice. ng mga... Sensitivity yun eh. Parang, di ba, like, nasa mall ka, di ba may mga mall na minsan sarado yung pinto, tapos makita mo na nga may taong nahihirapan, hindi mo pa binuksan yung pinto para sa kanya. Simple as Or yung like nasa likod mo, sinaran mo pa ng pinto, pagbukas mo, sinara mo lang, or inahaya mo. Pagbukas mo, sinabi mo, pasok mo. Or naging mabait ka, or sensitive ka sa needs niya. Tapos yung nagawan mo pala nun, VIP pala yun. Diba? Multi-million deals pala ibibigay sa'yo. Dahil lang pinagbuksan mo ng pinto. Parang ganun. Awareness talaga, matindi yan. look around you. Matindi yan. Matindi yung ano niya. And Minsan of course, last thing. last is yung integrity. So, doing things with or without anyone seeing it. So, totoo ka ba sa sarili mo? And we'll find out. Kasi, ikaw pa rin naman magsasabi niya. Results will speak. Oo, di ba? Oo, okay. Ginawa ko na yan. Pero, di ba? Ano ba talaga? So, integrity is really, it's a battle within it. So, pag na-master mo yung apat na yan, I don't think may makakapigil pa sa'yo sa success in terms of your sales career.
Eh, lagi yung pinapractice natin yan. Yeah, very, very important. Pa. So, let's end this podcast. So, kung nabitin man kayo, abangan nyo our next episode. Patusundan to in Slovenia. Oo, ba tayo? goal mo na yan. Slovenia tayo. Okay na ako. Yun, no? Sige. Yeah. Sikot tayo ng ng Europe. Diba? Yeah. Okay, so, ayun. I learned a lot. So, I'll watch this podcast myself. Katabi ko na. Si Coach Bry. And what more to you listeners, this was an opportunity. So pag hanggang dito, nandito ka pa rin, pinatapos mo tong podcast na to, ano pa ba yung hinihintay mo? Maybe siguro, no? Baka you have to be aware, no? Of the calling. If the universe is calling you to become a financial advisor. Ayun. So, ingat kayo. Take care, guys. And ipa-plug ko yung mga businesses ni Coach Bry. And our coaching is available to every sales manager out there who wants to 10x their sales. And ito, this is your Dark Horse Podcast again. The origin story of Coach Bry. See you in the next episode. Bye.